Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga, Karambola sa Aliw 23, DWIZ 882 ngayon. Katapusan ng Enero, January 31, 2024. Kasama natin si Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning, pare. Magandang umaga sa inyo. Si paring Jonathan maya-maya ay nandyan na yan. Baka nagpapadiscount sa Starbucks na 40% na rin. Mapapanood, mapapakinggan. Ang Karambola sa website ng DWIZ882am.com. Ida-download ang aming app, pang iOS, pang Android, pwede yan. Live din tayo sa Facebook, sa YouTube. Follow, like, share, subscribe. Comment. Ano pa ba isa? Puso. Love. Ni Joel. Ayan. Ano, mga Koreano parang hindi ganyan. Ganito. Yung nanggigigil sila. 0999-3766768. Text line. 0999-3766768. Kami po mapapanood din sa Digital Free TV Aliw 23. Sa Sky Cable Channel 72, sa Signal Channel 24, TV Plus Channel 27, GMA Affordabox Channel 25. Available rin po kami sa anumang digital TV devices, TV receivers. I-scan lamang po ang inyong mga receivers or boxes, mapapanood nyo na ang Aliw 23. Good morning ulit sa inyong lahat. Magmula Visayas, Mindanao, Luzon. Ayun. Kasama na dyan ang Davao. Davao, oo. Kasi, alam mo, kahapon ang dami ko nakukuha text sa mga kaibigan. Magkakaroon daw ng coup. Hindi, malaya. Febrero. Isa, hihiwalay na daw ang Mindanao sa Pilipinas. Ang daming ang dami pukwan Febrero pala. Wala daw, sino wala sa mic? Sino wala sa mic? Di marunong yan Ako ba? Ay, sorry. Ayan, meron na ba? Okay, nakatutok. Ayokong batiin ng happy birthday yung aking kaklase. Si Alfonso Babes Tanseco. Yan. Kaklase ko na yan. At nagsama pa ulit kami sa Rotary. Ayan ating katunggali sa golf At saka sa larangan ng inuman Ayan. At chess. Basketball. Lahat na lang. Okay. Happy birthday. Wag natin batiin, no? Si Babes Tanseco. Wag na natin batiin. Ano, meron na? Meron ba tayong sound? Nawawala. Technical. Sensya na po kayo. Sensya na kayo, kasi... Ano pa tayo? Wala pa tayong mga lapel mic Okay na ba? Okay na. Ayos. Sino ba ayaw natin batiin? Maya-maya, baka si Jonathan meron ding ayaw batiin. Good morning. Ngayon, it hits the fan, pare. Ganon, tumama sa ventilador. Whatever hits the fan. Pag tumama sa ventilador, Hit the fan. Ventilador, sumasabog. Kaya sumabog. Oo. Sumabog po ang Nagkabakbakan na raw. World War na ang magpinsan. Senator Amy Marcos. At yan si Speaker Martin Romualdez. Yung tatay ni Martin. Si Kokoy Romualdez. Ay kapatid po ng nanay ni Amy na si Imelda Romualdez Marcos. Yan po ang relasyon yan. Nag-hearing kahapon sa Senado. Pinsang buo. Pinsang buo. Ayan, nagbabakbakan na sila ngayon. Okay. Nag-hearing kahapon sa Senado. At ang, siyempre, ang pinuno ng Committee on Electoral Reforms and People's Participation, walang iba kundi si Senator Amy Marcos. Nag-hearing kahapon on Senate resolution tungkol sa mga lagayan, abutan, kung ano man yan, payoff sa PI nila. Ayan na naman tayo sa House. PI nila. PI nyo dyan sa House. Merong testigo na lumawas
na yun daw mga barangay officials nagpapapirma at sinasabing ayuda yon para sa ayuda. Ayan, financial assistance daw. So narinig na po yan. Alam niyo yung PI nila sa house. Ano yan di ba? Pare, yan yung, ano nga ba yan? People's Initiative para daw maamendahan ang Constitution. Kailangan bang i-amenda ang Constitution? Well, marami na po nagsasabi dyan na, lalo na sa business sector, baka kailangan na. Kailangan na. Ngayon, agad-agaran ba na kailangan? Kailangan bang bilis-bilisan? Okay? Hindi ba pwede mag-con-con para mapag-usapan ng gusto? Kung ano ang kailangan gawin. Okay. Yung mga witness ang sinabi nila, nagkaabutan daw, pero minsan, mga pangako lang yung ayuda at hindi naman ibinibigay. Okay. Yan. Ngayon, meron pong lumabas, pare, umamin na sila yan nagpapapirma. Okay. Si ano po yan, ang tawag sa kanya si Noel Oñate. Okay. Attorney. Kasi lumalabas noon na initiated by the House ito. Di ba? Noong unang lumabas itong issue na to, ang sinasabi nila, ang nagpasimula nito, House. Bigla na lamang out of the blue, walang kaabog-abog, lumabas itong pirma. Sino ba yung pirma na yan? Sino ba yung pirma na yan? Yung pirma daw po, People's Initiative for Reform, Modernization, and Action. Bigla may lumabas yan. And they owned. Kasi kung ganun kadami, ang pirma na kompleto na raw yun, pare. Ilan ba yung pirma na yun? 3% of all the districts and 12% of all the voters. Okay. Daming pirma nun, milyon-milyon. Marami yun. Ay, hindi po pwedeng ilang linggo lang yan. Buwanan na ang binilang dyan. Buwan na sila, hindi biglaan to. Ika nga. Hindi nga biglaan. Pero matagal na nangyayari yan. Out of the blue, parang last minute, lumabas itong pirma. At sinabi nila, sila yun. Nagpapapirma. Mukhang, siyempre, ang usap-usapan, afterthought. Yan, yung pirma. Ang pinuno po niyan, ng pirma, lead convener daw siya, Noel Oñate. Nag-convene ng pirma. For what reason, hindi niya po sinasabi. Basta gusto niya lang magkaroon ng pirma for constitutional change. Kung gusto niya amendment sa Constitution, bakit yung People's Initiative ang kanya pirma, ang kanyang napusuan, ay hindi niya po pinapaliwanag. Okay? Ang sinabi ni Ginoong Noel Oñate, si Speaker Romualdez daw, parang Joel, ay hindi naman nagpasimula nito. Advisor lang daw. Advisor, pare. Hindi orchestrator. Yan. Pero nag-meeting sila sa bahay ni Romualdez. Parang ikaw, pag nagpa-meeting ka sa bahay, dito lang sa amin, masarap ang kape dito. Oh, really? Di ba ginagawa mo yun minsan? So, hindi niya pinatawag. Hindi ibig sabihin ikaw ang hindi pinatawag. Inimbita nila, Oñate, yung sarili nila sa bahay ni Romualdez. Ganun ba yun? Hindi. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Basta nag-meeting sila, pero hindi naman daw siya ang pinuno. Okay. Ngayon, tinanong itong si Mr. Oñate. Okay. Sa galing yung pera. Ayan. Actually, kasi meron na nga po testigo nagsasabi na sinuhulan sila. So, ano ba? Malawakan ba yan? Wholesale ba yung suhulan na yan? Hindi natin alam. Basta meron testigo lumabas. Kung nangyari sa isa, sa ordinaryong taong kamukha namin ni Parang Joel, maraming ganun ang ginawa. Diba? Alangan naman isa lang ang bibigyan mo ng pera. Oo. Kapag may nagsalitang ganyan, ang conclusion ng mga tao,
malamang maraming ginawaan ng ganon. Pag ginawa mo pa Binibigyan sa ng ibang pera. lugar yan, uy, nagkakabigayan doon, tara. Ayan. Nagkakaganunan na. Yan So, merong perang May kumilos. ayuda doon. Ayan. Naku, dito pa sa Pilipinas pa nga, minsan, kung walang resibo, kung may resibo, o tingnan mo, kukunan, tapos ipopost pa sa Facebook. Anyway, go ahead. Pera. Okay. Okay. Saan galing yung pera? Yun. Tinanong Saan? siya ngayon. Ang sabi niya, magandang katanungan yan. sarili ko pong pera yan. Wow. Sarili kong pera yan. Ano ba tawag doon? Yung... Pero meron din daw mga nagbigay. Nagbigay na iba. Sino yung mga nagbigay na yon? Tinanong siya. Aba, mapapahiya naman po ako kapag sinabi ko yan. Okay? Mapapahiya ako pag sinabi ko kung sino yan. Magpapaalam muna ako sa kanila bago ko sabihin. So, pumunta ka sa Senate hearing. Okay? Na hindi ka nagpapaalam kung sakaling tanongin ka doon mga nagbigay sa'yo. Hindi ka muna nagpaalam. Okay? Ang daming in other words, daming palusutan. Sa sarili niyang pera, analyzein natin yan, pare. Anong tingin mo dyan? Sa sarili niyang pera? Sarili niyang bulsa? Milyon? Daan milyon? Hindi lang milyon yan. At para saan? Number 2 kasagutan. Iniisip niya ang bayan, pare, kaya inilabas niya yung kanyang sariling mga pondo. Ganyan. Ayun. May yun na lang naiisip ko, bro. Bakit late na sila lumantad? Ayun. Matagal na palang ginagawa to, no? Kung simula, pera mo pala yan. Simula pa lang, nakalantad ka na. Ikaw na nagka-campaign. Hindi ba? Pera ko naman to wala naman akong... Tama. Wala naman akong masama intensyon This is all for love of country. Bakit sa simula hindi ka lumantad agad? Later on ka na lang nung nagkakagulo na. Nagkabukingan na kasi ng kakapilihan. Sa simula. Hindi, teka, kilala mo ba ito si Noel Oñate? Actually, hindi. Ikaw, kilala niyo. Well, ako, kakilala ko. Kilala mo yan. Pareho kami na eskwela ng pinanggalingan. Okay, sige. Anyway, Siya, sa naririnig ko po, meron siya talaga sariling pondong milyon. hindi, sa naririnig ko po, wala naman siya talaga nakalutang na malaking negosyo. Okay. Na kaya niyang kuhanan ng pera para ponduhan itong signature campaign na to. Talaga. Kapag ni-lifestyle check mo to Hindi, ibig sabihin, ang reputasyon niya po noon sa business ay hindi maganda yung term pero gano'n ang tawag sa kanya, influence peddler. Influence peddler. Panahon pa ni FB. Hindi influencer, iba yung influence peddler sa influencer. Yan ang So, kung sa kanya galing yun, kung ako na yung senador, di ba? Saka kumuha ng pera. Kung sa iyo pera yan. Dapat ganun ang follow-up na tanong. Di ba? Ngayon, yung mga kasama niya po daw na nag-finance nito, kasi yan ang number 1 na misteryo, X. Dito sa Carambola, pinagtatalunan namin yan. Saan galing yung pera? Meron daw balita, 400 milyon ang nakalaan dyan. Sabi ni parang Jonat, yun nga, puro balita Balita, wala kang preba. Nakakabayaran daw. Nga, syempre, pag meron mga ganyang kilusan, alangan naman walang perang umandar. Lagi meron. Hindi ba? Yun nga lang, di ba, magpadasal ka sa bahay. Gagastos ka na Yan pampapirma. Asan ang preba? Okay. Yun naman pong sinasabi na ang pera daw nanggaling sa ibang tao at hindi niya pwede i-disclose. Parang sinasabi niya, may mga nag-ambag-ambagan pero hindi ko pa pwedeng sabihin. Kung ako yung nag-ambag na yun, I'll be proud to own. Para sa bayan. Para sa bayan to. Para sa bayan. Nagsakripisyo ako, nagbigay ako ng pera dyan, tapos magtatago ako. Baka hindi yun ang intensyon kung nagbigay man. Baka hindi yun ang intensyon. Baka ang intensyon. Alam niyo na po, pag meron kayong ginastusan dito sa atin, sa politics, it is presumed na gusto mo may kapalit. May kapalit yun?
Akala ko Pag naman gumastos binibigay kayo mo yan sa out of larangan ng politika, para yun sa bayan na maski out of the nandito goodness ka of o your heart. nandun ka sa ibang bayan, nasa Amerika, laging yun po ang pag-iisip ng taong bayan, may kapalit. Di ba Kung minsan- walang kapalit to at pagmamahal sa bayan, Oo. ang dahilan kung bakit gumagastos ka, gumugugol ka ng milyong-milyon, daang milyong piso. Okay? Akala ko naman, di ba minsan may mga fundraising, political fundraising kahit sa states, yung mga $1,000 a plate dinner. Akala ko dahil gusto lang nilang palasing panluto niya, yung kanyang galing sa kusina, gaya ni Atty. Larry Gadon. Yung pala, may kapalit pala yun, ha? Hindi ko alam. Magkano po, may form. Magkano ginastos doon sa form lang na pinapipirma, ha? Magkano na yan, parang Joel? Ang lead convener po ng pirma, hindi niya alam kung magkano. Aba, magtataka naman ako doon. Tinanong kasi ni Senator Escudero, Oo, iyan pang forms na yan, ang pag-imprenta niyan, mahal na yan eh. Magkano ba yan? Hindi niya raw po alam. Ikaw ang lead convener, hindi mo alam yan. Ikaw ang may hawak ng pera. Ikaw ang nagtustos. Ikaw ang nanghingi sa ibang tao para tustusan. Ang campaign na yan. Hindi mo alam kung magkano mga cost. Parang baliwala sa iyo ang pera. It's not the money, it's the principle of the thing. Yan. Maari. Saka na magkakwentahan. Ay, ano? Wala bang ganun? Pare, pera ko yan eh. Pero yan, okay. By the way, may si Atty. Oñate, ang iyong classmate pare. O tama, graduate of Ateneo de Manila University, started his career with Metropolitan Bank and Trust Company and later became director of Philippine National Oil Company, Citra, Metro Manila Tollways. At least yung... Political connection na yung mga iba. mga ganon. Okay, sige. Ang nakilala po siya bilang fundraiser nung campaign ni FDR. Ni FDR, okay. Magkano po yung pirma? Magkano lang daw ang ginastos nila? 2.75 million daw po lang ang nanggaling sa kanya. At yung iba, parang nasa 5 milyon daw po ang ginastos nila. Ang problema, meron TV ad. Magkano yung TV ad? Pare. Yung papanood Ang natin, estimate 55 million eh. Sa sila kumuha ng 50 million. Sa TV ad pa lang ano yun. yun ha? Yun yung ad placements lang noon, initial, di ba? Oo, unang bugso nun, 2 araw lang yata sila eh. Mahal yun. Mahal daw yun eh. Iba pa yung production niya. Kung 5 million yung po yung inyong nakalap para patakbuhin itong PI nila. Sanggaling yung ginastos para sa ads. Yan po ang magandang tanong dyan. Bagay kung 5 million, gagastusin mo para sa bayan naman, wala yun pare. No? Wala yun. Okay. But by the Pero way, ilang bakasyon din sa Switzerland yun. Ha? So, okay, tuloy mo lang pare. Kasi may mga nagsasabi dito, panay ang banat natin sa House. Mamaya, i-quote natin naman yung mga sinabi ni Representative. teka, marunong pa kayo sa amin. Baka daw magka-sore throat tayo. Magtayo rin kayo ng programa. Oo, magtayo kayo ng sarili nyong programa. Halatang-halata naman kayo Obvious naman. Anyway, tuloy. Ngayon, mukha pong yan daw Chacha. Yung PI nila sa House nanganganib na. Ang presidente po daw, na-interview siya sa Hawaii. Tungkol dyan sa nangyayari. Nagkakaaway ang House at ang Senate. Sa kabila noon, marami tayong kailangang ipasambatas. Oo. Para sa Mga priority bills. kabuhayan naman. Okay, kabuhayan po. Pera. Economic. Social changes, social reforms. Yan po mga kailangan na batas. Busy-busy sila mag-away. Kumukonsulta daw po siya sa mga batikang.
abogado, legal luminaries kung tawagin. Sino si Presidente? Presidente. Kasi he wants to solve the standoff between the Senate and the House. Ayan. Peacemaker, baga. Ayaw niya raw po yung amendment sa Constitution maging kasama sa political agenda. Tama naman. Oo. Ngayon kasi, dahil dyan sa tsacha na yan, o hindi sa tsacha, dahil sa PI nila sa House, nagkaroon ng rally sa Davao, nagkabanata sila ni Digong. Ngayon, sumasakay na po yung mga dating oposisyon. Yung, although watak-watak pa rin sila, sumasakay na rin sila doon. Yung drug user daw si BBM. Tapos hindi lang yun, may mga pumapasok na mag-step down na daw si BP mula sa posisyon. And then, nagsabi noon ang nagsimula noon si Mayor Sebastian Duterte. Hindi. Pero nag-sorry na siya. Nag-apologize siya. Pinapa-step down si VP Inday. Pareho na sila. Delikadesa. Itong sila Trillanes. Hindi. Sa cabinet. Sa cabinet. Hindi as vice president. Hindi. Cabinet. As cabinet. As education secretary. Sila Colmenares. Untenable na ang posisyon ng abuyo na. Abuyo na. May mga buyo ng gano'n. Nagugulo raw. Kasi may kanya-kanyang ayos may kanya-kanyang political agenda. Yan ang sabi ni BBM sa Vietnam mo, na-interview siya. Ayaw niya daw sana, importante yung constitutional amendment. Dahil hindi pa po na-approve yan, marami na nakapagsabing maraming butas yung ating constitution. Okay? Baka pwede na natin ngayon, panahon na, mahigit ilang pun taon na yan. 37 years na ata. Baka pwede na natin tignan ulit, balikan, kung ano yung pwedeng mga baguhin dyan. Pero ayaw niya raw, maging political issue kasama sa ang tawag niya political agenda. Tama rin naman siya, pare ka. Anong tingin mo doon? Ako payag ako sa although parang sinasabing dead in the water, etong PI nila sa House, mukhang nagkagulo na. Meron pa rin pong nagsasabi, sabi ni Noel Oñate, kukumplituhan daw nila yung mga pirma habang naghihintay sila ng bagong guidelines sa COMELEC. Alalahanin nyo, yung COMELEC, sinabi, hindi na muna nila tatanggapin. Indefinitely. Hindi nila pinipigil, kumuha pa rin sila ng signatures. Hindi nila tatanggapin na pero hindi na tatanggapin. Para saan yun? Kapag nagkaroon na ng linaw, ayan, kapag tinanggap ng Kongreso. Ayan. Di sige, Mr. Oñate, gastusin nyo yung sarili nyong pera, okay lang sa amin. Sarili nyo naman pera yan Sabi po kasi ng COMELEC, hindi na muna namin tatanggapin yung signatures dahil may kulang do sa amin rules and regulations. So sabi po ng pirma, lead convener, si Noel Oñate, may mga ngalap pa rin daw sila ng pirma habang naghihintay sila doon sa COMELEC guidelines. Ewan ko, para kayo naghihintay sa wala. At hindi naman daw po sila pinipigilan ng COMELEC. Yan ang po ang sabi ng COMELEC, dahil karapatan nila yon. Whether or not valid yung kanilang mga nakakalap na pirma, it's another story. Meron pa pong lumabas. Yun daw po mga nagpapapirma, sumasahod dyan ng 1,500 per day. Ang isa. May administrative cost na pala yung hinayupak na yan. Iikot-ikot ka. Ang sahod, 1,500 per day. Mahal. Malaki. Ilang kayo? At ilang araw yan? Hindi po magkakasya yung 5 million na sinasabi ni Mr. Full-time kaya yung trabaho niyan? Papapirma ka whether it's full-time or not. Hindi, kunwari, 1,500 a day ka. Pwede rin, sayang yan Pwede akong pumasok ng karambola pag uwi. Tuloy ko na yan sa papapirma ko. 1,500, di na masama. 1,500 a day. Ilan yan mga taong yan? Ilan yan? Hindi naman pwedeng isang tao per day. Hindi, para makalikom ka.
ng 12%. Ang 12% po, ilan niya? naman 8 milyon ata eh. Oo. Ilang tao ang kailangan mo para mag-ikot? At 1.5 a day. At ilang buwan na nilang ginagawa yan. Ang sinasabi po, Mahina. mathematically, physically, impossible na 2 linggo. Madali mo yung ganong kadaming bulto-bulto na sinubmit sa COMELEC. Payat ang 5 million. Ibig sabihin, matagal na nilang ginagawa. Matagal nang ginagawa. Magkakasya ba yung 5 milyon? First tranche lang yun. Hindi. Anak ng toko naman ginagawa tayong bobo Ayos Hindi ba? Tapos, wala raw kinalaman si Speaker, advisor. Advisor lang. In-offer lang yung Pero po townhouse ako, niya sa Forbes. Ako, may lumapit sa akin. Ako to Ikaw yan. Hindi naman ako si Speaker. Ako to may sinabi. Tulungan niyo po kami, magpapapirma kami ng People's Initiative. Agad-agad papayag ka? Siyempre, Teka muna. May mga implikasyon niyang ginagawa niyo. Maaring magkagulo. Di ba? Kailangan timbangin mo. Right there and there ba? Right then and there, papayag ako. Ako hindi ako papayag. Teka mabigat yan Mabigat siyang gagawin natin kahit na ba explain kasi saglit na gaganda ekonomiya natin dito para makapasok ang investor, para buksan natin ang ekonomiya. I wasn't born yesterday. Para mahabol natin ang Thailand at Vietnam. Sige. Hindi Okay. kakagat. Ayos yung bola mo. Pero Sorry, but no cigar. kailangan po natin i-analyze kapag may lumapit sa inyo. Tama ka naman. Hindi Hindi naman basta pagpapalit nyo, pirma nyo. Ngayon, may na lumapit daw sa'yo, nag-meeting kayo. Isang meeting lang, okay ka na. Okay ka na. Tutulungan ko kayo, we will gather in every district. At uutusan ko lahat ng congressman. Ito namang mga congressman, sumunod na lamang ba? Sumunod na lamang, sige, papirma. Ako na magpapapirma na. Based on the rock netting and blood control theory, maaari. Kailangan sumunod ka. Susunod yan. Okay, 8:31 ng umaga, Karambola sa Aliw 23 DWIZ 882. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Tayo, Karambola sa Aliw 23 DWIZ 882. Ako si Conrad Banal. Dito, Joel the Enabler. Enabler. Sama na. Si paring Jonathan, pamaya-maya, darating na yun. At nagpapapirma ata, sayang daw yung 1.5. Sayang yung 1.5. Hindi, pero padre, may isang pants dito sa atin sa Karambol. Sabi, Sir Joel, hindi bagay sa inyo magpapirma. Ayan! Sa 1.5. Ay, kasi gusto mo raw mag-sideline. Oo, gusto ko sumaydan. 1.5 pagkatapos ng Karambola. Ang laki na. nun. Aba, pagkain na namin yun. Makakasira sa image nyo dahil hindi bagay. Enabler ka. Ayan! Taas naman ang tingin nyo sa akin. Enabler ka na. Pero paring ko doon, naisip ko lang, this whole brouhaha. Bruhaha talaga bruhaha. yan. I mean, Much ado. Parang hindi planado, napaka-hazard. Kung saan nagsanga, no? 8 million signatures in 45 days to convince people, parang kalukuhan yata to. Na, Hindi nga misnomer yung People's Initiative. that's one thing, to cram that in 45 days. Somebody has to start it. Hindi, pero Sino yung nag-start naisip nun? ko yung nagplano. Ang sabi nila, yung pirma. Yung Sila unyate. nagplano nito, hindi ba- What inspired them to do this? And how do you keep this a secret, pare? Anong 8 million nagtulak sa signatures. kanila Oo. na simulan niyang pirma na yan? Tindi. Matagal na po tayong, matagal na natin sinasabi constitutional amendment sa business and everything. Oo. Bakit all of a sudden, isang maliit na grupo, biglang on their own, magpapapirma sila? papapirma. Bakit hindi humingi ng ibang tulong sa mga ibang business organizations, sa mga ibang NGOs, at on their own, they did it? Usually, Hindi ko ganun ang maintindihan route. yun, ha? Maraming butas po eh. Usually, ganun ang Doon sa route. senaryo, Kuha ka ng isang major national movement, NGOs, eskwelahan, Yan. church. Ganon eh. Ganun yan. Ganun na naman. Yan ang People's Initiative sa aking ideya. Oo. Pero kung ganon, na umugong, pirma, umugong, biglang may lumutang, pirma, yung NGO daw sila daw ang nagpasimula niyan. Maraming butas doon sa senaryo na yun.
Yun ang sinasabi Hindi ka ko. panipaniwala. Ngayon, dahil nagsalita si Mr. Oñate, ang sabi niya, oo, kasama si Martin Romualdez. Kita nyo, Kailangan ipagtanggol ni Speaker yung sarili niya. sarili niya. Nung una kasi, Ay, napilitan siya sabi kayo niya, hindi, wala siyang kinalaman Dati, dito, di ba? Wala kinalaman siyang siya. kinalaman. Dalaw ng mga congressman. Do you niya. remember, mga taga-subaybay? Wala, sabi niya, hindi. Wala Ngayon pala, kinalaman dito. nag-meeting sila. Sa townhouse niya. Which is which? Wala kang kinalaman, yung pala, facilitator ka lang. Baka bukas makalawa, iba na yan, uli. Ano ba facilitator? Yung Tagalogin mo nga yung facilitator. Tagapatupad lang. Akala ko naman, townhouse ko. Kape. Insimada. Medyo Hindi, ang kailangan daw, yung kanyang imprimatur, Ayun. para kumilos sa mga congressman, para bawat district Oo. ay makakuha ng 3%. At yung mga congressman Yun naman, lamang ang papel. hindi naman pwedeng hindi sumunod dahil nga in the theory of rocknetting at flood control, abay, ungas ka kung hindi ka sumunod kay speaker. diba? Delikado ka. Delikado ka. Meron mga hindi sumunod dyan. Meron siguro. O, paano mo magagather yung 3% ng bawat district? Oo. Ayan. Paano yun? So, marami pong butas Doon sa senaryong, kumbaga, ang interpretation ko dito, yung senaryo na to, cover up na. Okay? Hindi po successful yung operasyon And therefore, kailangan na CYA sa larangan po ng business. May ang CYA. CYA. Cover your ass. CYA na to. May mga alam kang Hindi ganun, naging hindi successful yung operasyon. So, kailangan merong konting cover up. Ganon ang senaryo yung lumalabas. Para sa akin, yan po ay opinion ko lang. And I can be wrong. Okay? Ngayon, nag-aaway ang isa pang magandang side effect, maganda o pangit, na hindi magandang tignan. Ang nagbabakbakan po, si Senator Amy Marcos at yung pinsan niyang si Speaker Martin Romualdez. Romualdez, magpinsang buo. Ito ang sinabi ng Senador. To anyone who said the Senate has no business in this matter, I have only this to say. There is no cure for your shamelessness. Yung shamelessness po, yun yung walang hiya. Kapal ng muka. Parang gano'n. Ano ba sa Tagalog yan, pare? Shamelessness. Well, Kapal muks. kapalmoks. Walang hiya. Gumanti si Romualdez, ang sabi niya, alam ko, family-rooted ang politics sa Pilipinas, kung at inevitable na magkaiba-iba kayo ng paniwala or inclination. Pero kailangan daw po mutual respect. Yan. If you demand mutual respect, if you demand respect, you should give it also. Kailangan mo rin mag-respect. Okay. Yun ang akin. Yun ang aking opinion. Di ba? You cannot just demand respect without you giving it to others. Yan po ang paniwala ko magmula nung bata. Hindi, totoo naman yun, bro. Parang ang hirap ata na pagdating sa akin, kailangan respetuhin mo ko. Pero hindi ka naman nagre-respeto ng iba. Hindi naman pwede yun. Hindi, posisyon. Minsan dito sa Pilipinas, pag may posisyon ka, may titulo ka, you automatically, expect respect. Respect po, you earn it. You don't demand it. Yun din ang turo sa akin ng mga pare. Di ba? You just don't demand respect. You earn it. Sa iyong pananalita, sa iyong kilos, sa iyong gawa, sa iyong buhay. That's why how you earn respect, you cannot demand. Di ba? Oo. Di ba? Actually, parang ano rin yan. I mean, ikaw pare, nag-basketball player ka. Di ba usually meron kayong captain ball or something na tinatawag na spiritual leader ng team, gano'n. Yung mga yun, paano ba na-anoint kung sino magiging spiritual leader ng isang team, gano'n. Sa akin, bigla na lang. Ito, siya ang leader nyo, sundin nyo yan, ha? Hindi ganon. Hindi pwede? Hindi ganon. Dati yan, ha? Star player yan ng You earn kabilang it. kupunan. You earn it muna. Ganun ba yun? Papakita mo na ikaw talaga may Na karapat dapat ka Tapos sundin. yung mga kasama mo, without you asking them,
bibigay sa iyo. Magpapakamatay na para sa iyo. Ibibigay sa iyo Natural na yun. respect. Yung ganyan. Hindi pwedeng star player rin sa dating kupunan dito. At, yun po ang pinaka-natural na selection ng leadership in a basketball team. Hindi hinihirang yan, hindi ina-assign yan. All of a sudden, yung kauponan, marirealize nila. Parang, ewan ko, it's a mystery, it's a miracle, na ito ang ating ano. ganun ba yun? Ganon eh. May ganon klaseng chemistry. Pinsan niya na may-ari ng basketball Hindi team. pwede yun. Hindi Hindi pwede. Wala kayong rack netting. Hindi pwede. Okay. While, Rock netin, maliit lang yun. maliit lang yun. Blood control lang, mas malaki. Flood control. Oo. Yun ang nag-stick sa akin. Kasi napaka-brazen din ng rack netting, pare. Para naman kailangan ng rack netting ng buong di ba? Pilipinas. Flood control kailangan. Sabi po magandang tanong dito Okay, Ano daw ba ang kailangan palitan sa Constitution para magmura ang bilihin? Ayan, sige, let's go to the brass tacks. Oo. Ano nga ba? Yung economic provisions daw kaya kaya mahina economy natin. By the way, last year po, nakaangat ang agriculture. Ayan. Magandang balita yan. Kasi ilang taon na pong pabagsak ang agriculture yung tanong mo is very relevant. Nakalimutan ko na tuloy kung anong pangalan ko. Kasi ang bilis, ang daming comment Okay? Last year, umakyat ang agriculture pero kapiranggot lang. Ano nga ba mga pwede nating gawin sa Well, to open up the economy to investments even in agriculture, isa po yan sa pinag-iisipan. Pero kailangan, may mga kulatilya yan, to watch out, to guard against speculators. Hindi yung totoong investors. Okay? Yun daw pong investments agriculture. Yung sa land, kung limited sa mga Pilipino lang. Yung mga mayayaman dito, ayaw nga pumasok sa agriculture. Samantalang sa ibang bayan, napakadaming mga kumpanya na yan ang kanilang main business. Produce food. Kasi kakain Vietnam, Thailand. Kakain ng tao. US, Australia. Pera. Ang mga malalaking kumpanya doon, tungkol sa food. Dito sa atin, yung mga malalaking kumpanya, mga kaibigan ni Parin Joel, nasa real estate. Sa real estate. Gustong-gusto nila doon. Nasa tubig. Ayan. Ayan. Ayaw na nila. Nasa telco. Nasa utilities, power. Nasa power, sa kuryente. Ilan lang ba nasa pagkain? Ayaw nila sa pagkain. Meron bang ilan-ilan? Si MVP is going into dairy at saka coconut water. Ayan. Yan po, isa example lang yan. Paano pa yung investment sa mga tawag nito, shipping, logistics? Kailangan yun. Ang shipping po, kailangan Dahil archipelago tayo. Oo. Archipelago. Alam mo yung advantage ng ibang kapitbahay natin? Malalaking land, contiguous area po sila. Tayo lamang ang member ng ASEAN na 7,000, Hiwa-hiwalay tayo 7,100, ano yung sabi ni Lenny? Oo. 1,700. Oo, medyo nagkamali lang siya ng mat doon. Nagkabaligtad po. Kung high alay, rumble na lang pwede. Napuyat siya sa biyahe. Well, anyway, tayo lang po yung puro islands, archipelago. Kailang, yung sila, ang laki ng advantage nila. Halimbawa, Vietnam, contiguous. Isang buong lupa sila, di ba? Ganyan din ang Thailand, Cambodia, Laos, Malaysia. Okay? Ang Indonesia nga, pero malalaki din yung landmass ng Indonesia. Ganyan. At tayo lang po yung hiwa-hiwalay, watak-watak. And therefore, kailangan mas extra yung ginagawa natin para maging maunlad ang pagkain and logistics. Halimbawa, yung investment sa shipping, kailangan natin makaakit niyan. At hindi kakayanin ng mga lokal. Therefore, in summary, ang gustong mangyari sa constitutional amendment, buksan po ang economy natin sa investment. Makaakit tayo ng investment dito sa mga kailangan. Siyempre, may tanong dyan, pwede naman ngayon ang problema po, pwede nga, pero kailangan gumawa ka ng paraan. Hindi ba pwede yung hindi ka na kailangan gumawa ng paraan, pumasok ka na lang?
nasa konstitusyon na. Yan po yung sinasabi nila. Not necessarily na yan yung opinion ng Carambola. Pero yan po yung narinig namin na gusto nila mangyari to open up the economy and therefore, uunlad po lalo na dyan sa larangan ng pagkain. By the way, ang presidente po nakakuha na ng 5-year contract sa bigas sa Vietnam. Sa Vietnam. Discussion natin yan itong mga nakaraang araw. Kaya successful ang kanyang trip doon. If only for that, okay na sa akin. Well, nag-a-attract din siya ng investments mula sa Vietnam, di ba? Yung ibang malalaking kumpanya Pero ron. ako doon meron akong pang-agam-agam kasi ang mga kumpanya sa Vietnam, sanay yan sa pag sinabi ng gobyerno, tapos. Okay? Dito sa atin, hindi gano'n. Sinabi ng presidente ganito, pero pagdating nila dito, iba pala labanan. Ang hirap nun eh. Doon sa Vietnam, yung mga kumpanya, bibilis. Ang bibilis. Kasi pag sinabi ng, meron akong kaibigan, mag-i-invest sa Vietnam. Sinabihan ng, government, in one day, if you want to open, pwede. Kita mo ang bilis. Ganun. Sa atin, di ba yung cost of doing So, business natin? iba po yung... Pagkuha ng permit, grabe sa atin. Iba yung business culture doon, iba yung culture dito. Maraming foreigner na sumubok dito at medyo na-shock. Sabihin na natin hindi negosyo eh. Kung nag-akit siya ng mga turista, pumunta rito, baka magulat yung mga turista pagdating. Ano? Yes. Hindi, Hindi, dapat. Pero mahalaga po yung bigas. Yan, Okay, kasi ulitin ko, record high ang presyo ng bigas in the world market. Yeah. At alam naman natin, ang Philippines, although meron tayong programa na paakyatin yung ating harvest, ay kailangan pa rin nating mag-angkat ng bigas. Kukulangin. Kung hindi, magkakagulo tayo. Social and political unrest. Dahil bigas is a political commodity. At yung record high ng bigas na yan, dahil ang India stopped exporting. Ang India, ang market nila mainly Africa eh. Di ba? Yung mga bayan na bumibili sa India na hindi na makabili, nagpunta po yan sa world market. And therefore, may kaagaw tayo sa supply ng bigas, especially the rice coming from the Indo-China area. Yan po yung Thailand, yung Vietnam, Cambodia, Laos to a certain extent. Okay? So, yung punta ni BBM sa Vietnam na nakakuha siya ng 5-year contract sa Vietnamese government. If only for that, okay na po ako doon sa visit niya. Siyempre, marami pang ibang. Yan po ang yan ang very solid accomplishment noong biyahe na yon. Kasi yung mga iba, cooperation in maritime, ganyan. Meron bang epekto sa sikmura natin yun? Wala naman. Meron ba, pare? Wala. Cooperation in maritime. Walang ganun. Tsaka yung mga ek-ek ni Chaleco na inviting business to investor. Ito, klarong-klaro. Hanggang 2 milyong tonelada raw po na bigas. Every year. Ang ating kontrata, hanggang 2 milyon tonelada. Magkano ba ini-import natin? Wala pa atang 2 milyon eh. Meron na po tayong agreement with Vietnam. Pero yan po, government lang ang nag-negotiate. Kumbaga, nakipag-usap sa Vietnam si President Marcos, and it's a government initiative. Sa kahuli-hulihan po, sino ba mag-i-import niyan? Private sector din yan. Hindi government to government. Halimbawa yung NFA. Bibili yung bigas sa Vietnam. Tapos NFA ang bahala rito. Okay? Private sector din po yan. So, kailangan pa rin natin bantayan dito, yung palusutan, smuggling. Kung ang mag-i-import, private sector. No. Alam nyo naman, sino ba nag-i-smuggle? Alam na this.
Sino ba nag-i-smuggle ng bigas? Government ba? Hindi yata government eh. Ang tingin ko private sector din. So yan pong agreement na nakuha ng presidente, kailangan, after that, kailangan pa natin trabahuhin na maayos yung pag-i-import natin dyan. Okay. Meron mga internal mechanisms pa dito sa atin. Private companies eh. Help. Yan po ano lang yan. Kumbaga yan yung isa sa mga pinag-uusapan nila. Meron nangyayari sa aming mic. Pasensya na kayo. Meron agreement din regarding South China Sea. Pero hindi po yan talaga ang kumbaga, kung babasahin nyo yung body language, hindi yan ang talagang pakay. Kasi pwede naman kasi yan, diplomatic, lahat, gano'n. Pero yung bigas talagang person to person yun. Pero yung kausap po na mga private companies dito, eventually, are state enterprises, ibig sabihin government-owned. So, ang mangyayari po niyan, state enterprises, on that part, wala tayo ikakakaba. Dito sa private, pag mga private na humawak ng mga importation na yan, nadyan na po yung mga dayaan. Yung mga smuggling. Okay. At meron daw binabalak ang presidente. Gusto niya ng yung trade with Vietnam. Maaari daw pong Vietnam kasi ang isang natin, maging close trading partner in the ASEAN. Napakaganda daw ng potential natin between us. May mga bagay tayo na wala sila. Halimbawa, copper. Halimbawa, yung sa mining. bromide. Yung batteries, di ba? Batteries. Yun ang gustong pasukan. Meron na silang production. Tayo, meron tayong resources. Napakabagay daw. So, gusto ni... Shoot sila magkabagay. Yung RCEP, yung expand. Yung RCEP natin, kasi pumirma tayo niya ng ASEAN. Magkaroon na special bilateral agreement, trade agreement with Vietnam. Yun ang sinasabi ng presidente. Why not? To me. Okay. May export tayo sa Vietnam at may importation din tayo sa Vietnam. Ang pag-asa po kasi, ang sinasabi ng mga economists, para ma-solve daw natin ang husto yung inflation. Kasi worldwide yan eh. It's a worldwide phenomenon. At hindi lamang po yan sa production ng pagkain. May kinalaman din yung logistics. Malaki po ang kinalaman ng logistics. Yung presyo ng oil. Diyan sa inflation worldwide. Ang sabi po ng Monetary Board, yan ang nagbabantay ng ating inflation. Yung BSP. Ang policy-making body ng Bangko Sentral ay yung tinatawag na Monetary Board. Ang kanilang pag-aaral, nakita nila, kailangan talaga ng investment sa agriculture and infrastructure para daw po masolve yung ating problema sa pagtaas ng presyo ng pagkain. Ngayon, saan makukuha yung investment na yun? Yun. Merong, this is one way. Meron pong yung PEZA, gusto nila magtayo ng economic zone dun sa mga penal colony. Okay, sa South. Mega zone. Palawan Mega zone daw po yan. Sa Palawan, yung Iwahig. Nagpirmahan na yung PEZA at saka yung Bucor. Large-scale industrial and biotechnology parks. Maganda yan. Pwede yan. Ayun mga colony na yan. Actually, very productive po sila sa pagkain, food. At nagbebenta sila sa labas. Mega economic zone ang tawag, 25 hectares. Nung Iwahig sa Palawan. 25,000 pala. Of the
28,000. So, ang matitira dun sa colony ay 3,000. At yung 25,000 ay magiging mega economic zone. Oh. Yeah, isa yan. Hindi ba? Yung hindi ko lang alam kung yung mega economic zone na yon pagkain. Siguro sa simula. Kasi hindi naman agad-agad. Meron bang power source dyan? Nako, yun ang problema. Isa pa. Eh, hindi ka pwede di ba, yung mag-industrialize, yung walang power. Ang problema na nga ang Palawan sa power. Off and on na yung kanilang kuryente doon. Pero mabalik tayo pa rin, Conrad, di ba pinag-uusapan ngayon? Again, doon sa People's Initiative. Okay. Kasi yun ang gusto mga taga-subaybay. Maganda, sinabi mo na nga pagkain, kailangan na investments dyan. Pero yung mga, yun na nga, yung mga ordinaryong tao, gusto lang malaman paano ito makakatulong sa pagbaba ng presyo ng kuryente. Kapag, di ba, ayan, pagkain, malaking bagay yan. How do you open investments talaga, di ba? Through, charter change. Yun ang gusto nila malaman. Isa nga yun, to open up investments. Lalo, for example, kasi bakit hirap na target nila yung land lupa ang una. Ang argument, hindi naman pwede uuwi ng foreigner yan. Bakit natin binawal? Kaya binawal yan. Yung speculative element, papasok dito. Halimbawa, ang isang model po ng investment, yung Kmart, sa Amerika. Okay? Papasok po sila sa isang lugar na talagang walang development whatsoever. Magtatayo sila doon ng kanilang business. Ay, yung business na yun yung magnet. All around it po, binili nila yung lupa. Maraming pupuntang gusto lumapit doon. Right. It is a real estate venture. Okay. Okay? Ganyan po ang business model nila. Outskirts sila lalabas. Tapos tataas yung presyo ng lupa doon dahil sa kanilang tinayong Kmart. Tapos bebenta nila yung lupa sa mga ibang businesses na gusto pumasok. Mag-a-attract, syempre, dahil sila yung sentro yan po yung speculative element ng land ownership, ng investment sa land. Marami natakot doon, kaya binawal ang foreigner kasi napakadami nilang pera. Kayang-kaya nilang mag-take over ng huge tracts of land in the Philippines. But ang may argument din, sinasabi, there are ways around it. Di ba meron tayong pinag-uusapan nung isang araw na obligahin sila na, okay, bibili nyo itong lupang to. Okay, no problem. Pero kung ano yung pinangako nyong pagagawa dyan, gagawin nyo. Oras na hindi nyo nagawa, may problema tayo. Di ba? May pera. Pangalawa, gusto nyo umalis na? Gusto nyo umalis, ibebenta nyo sa gobyerno uli ang lupang yan doon sa cost na. At the same price. Same price na binili nyo. Maganda yan. Walang speculation. Yan ang ginawa sa Taiwan. So sa Taiwan, kahit foreigner, pwede ka mag-ari ng lupa. 9:01 ng umaga, karambola sa DWIZ 882 at Aliw 23. Karambola sa DWIZ.